One silver or gold or fine clothes. You know that these hands of mine have worked to supply my own needs and even the needs of those who were with me. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. Let us pray. Father God, thank you so much sa imong kaygayon nga gihatag ka namo that we are still alive today and that we could able to hear your message and that we could able, O Lord God, to thank you. Hallelujah. After your message is being heard, O Lord, continue to cover us all with your precious blood. Continue to bless all the ears, all the minds, all the hearts, O God, all the eyes, O Lord God, all the body parts of our lives, O Lord God, all of our bodies, O Lord, so that this all will please you, O Lord God. Hallelujah. Continue to bless all the gatherings of your people around the world also, Lord, and even the viewers, O Lord God, of the live streaming, O Lord. Salamat, O God, that you will bless them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So the message of God this morning is about the more blessed. Ang labang bulahan. Okay, ang labang bulahan. Ingon pa ni Pablo sa verse 33, wala ko'y gikwaan o kanang kubitin wa kay gipang hilabtan. Wala ko'y gipang hilabtan nga kwarta o bulawan o mga maayong nga sanina. Wa ko nang hilabot o ingana nga mga butang kay dili ko hilabtunon. You know that these hands kabalo mo nga kining akong kamot nagtrabaho og ayo para sa akong mga panginahanglan. Wala ko nagpuyuay para lang magtinapulan, but ingon siya, I work hard to supply my own needs and even the needs of those who are with me. So gipasabot ni Pablo nga grabe gid siya ka trabahanti, grabe siya ka hardworking, nga dili siya gasalig o tabang apan siya gyud ang trabaho. O matod pa bisan pa man ang needs sa imong kauban sa ministry is kitabo naman nga kung bakante siya, ga-tent making siya. Na siya sideline ga-tent making siya. Kay sa iyang ministry ang nagpaluyo niya nag-supply sa iyang mga pananglangan, gamay ray nag-support niya. Gamay ray sa daghan niyang gatuan yung mga dapit daghan Christians gatuan, gamay ray supporters niya. Hello. Gamay ray supporters niya. Hallelujah. So giingnan niya ang makatawhan nga wala ko nang hinabot og mga butang, wala ko nagsalig og uban ang akong na dawat kay ako naningkamot nagtrabaho ko and akong gipaila kaninyo nga ako usa ka maayong example o matod pa and how you can help those in need by working hard. O gipadayag ni Pablo nga gidasig niya ang makatawan nga hindi pangwalihan nga kinahanglan mo trabaho sila para makatabang sila sa nanginahanglan. Dili pwedeng magtinapulan nga mangayo kayo lang na adjutay trabahoon. And you should remember the words of the Lord Jesus Christ. O kinahanglan dumdumon ninyo ang mga pulong nga giingon ni Jesus. It is more blessed to give than to receive. Iyang dumdumon ang giingon ni Jesus nga bulahan kadtong nihatag kaysa nagdawat. So say pasabot ana. Dili baya jud ka makahatag kung wala kay imuha. Ato aron makahatag ka mo trabaho. So the more blessed is the one who gives. Ang bulahan, labang bulahan kadtong naghatag kay sa gitagaan. O dyan na ang prinsipyo sa Bible. Pero ang prinsipyo sa Ginoo nga gipadayag sa Bible. Pero ang prinsipyo sa kalibutan, bulahan ang nidawat kaysa naghatag. Muna kay nga naman ang prinsipyo sa kalibutan, muna dayon ang konsepto o understanding sa tao, bira lang gid bira, dili kabalog hatag. Kuha lang gid kuha gyud. Dili kabalog hatag. So gisaysay na nga kini nga pulong dili ni pulong sa alagad sa Ginoo, but pulong sa Ginoo. Remember the words of the Lord Jesus Christ. It is more blessed to give
than to receive. Okay. So, the more blessed is the one who gives, not the one who receives. Tungod kay si Pablo kugihan. Tungod si Pablo, ang iyang gi-invest niya ayo iyang time sa pagwali, sa pulong sa Ginoo. Ug matud pa, wala siya love sa mga bahandi. Gilab niya ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Gilab niya ang mga tao nga diin gilab pud sa Ginoo. Ug mauna nga sa human nagsulti niini sa Acts chapter 20 verse 35, verse 36 and 37. Let's proceed to that verse. When he had finished speaking, human sulti niya ato sa ingi pangsulti aning previous nga verses. He knelt and prayed with them. Humagwali ni Pablo sa makatawhan na naminaw niya ani nga chapter matud pa sa pulong sa Ginoo, ni luhod din siya og nag-angpo uban nila. And they all cried as they embraced and kissed him goodbye. Kay si Pablo gabiyahe man siya asang dapita usahay kanang adakpon siya, preso siya, unya matud pa binihag siya og ani panahon na kay binihagid siya. Unya mo adto na pud siya laing dapit. Pag humaniag wali ang mga tao nga iyang giwalihan nang hilak sa kamingaw tungod kay ang iyang time gi-invest ngadto kanila. Nagbunga og dakong maayong relasyon. Nga nagpahiusa nila diya sa espiritu ngadto sa Ginoo. The bond in the spirit. Kung tan-awon nimo financially dili ingana ka financially blessed si Pablo. Pero grabe ang inyong spiritual blessing. Grabe ang spiritual blessing. So, unsa kining nga verse nagsaysay nga tungod kay ang mga tao na blessed ni Pablo sa iyang pagwali, ang ilang espiritu na stirred up, ang ilang soul and spirit na stirred up, ug ang ilang body nag-respond and they cried. Naghilak sila o gigako si Pablo o gihalukan siya o ningon goodbye. So there was a good relationship that was established. Dili tanang giwalihan nimo is nga na ang gibati. Pero mga tao nakasabot, ang mga tao nga innerly touched, kung na innerly touched ta, is ang atong espiritu na lipay pag-ayo o di ta kalimot sa taong gigamit sa Ginoo nga nakapatandog sa atong espirituhanong bahin. Naghilak sila sa kamingaw nga diin si Pablo bubiya na pud sa ilaha. So Paul was blessed, more blessed to have this kind of people nga nagahatag kaniya og gift of love, gift of affection, not rebellion. Malipay mi nga ang mga tao ni tahod namo, nalipay namo, kuan namo, wala nagchismis namo, wala nagdaot namo. It is more blessed to give than to receive. Wala nagwali si Pablo or magkwartahan. Nagwali siya kay nag-obey sa Ginoo. Ug ang iyang nag-gain, ang gugma, ang respect, ang kalipay sa tao nga nagpalipay po niya. They all cried and embraced him and kissed him goodbye. And in verse 8, they were sad most of all because he had said that they would never see him again. Then they escorted him down to the ship. Grabe ang ilang banding. Pagkabalo nila nga, gubi na po si Pablo, kaigo na ito nakapit dito. Pwede nilang guula, o matod pa, naguulo sila, kay dili na nila makita si Pablo. Paul was so blessed by this kind of people. Grabe. Nga naman, it is more blessed to give
ang nadawat ni Pablo? Naghatag siya og spiritual gift. Ang taong wala ihatag balos niya nga spiritual gift. Pero ang love, ang respect, ang expression sa ilang pagbati nga ingana sa ligitandog sa Ginoo, it is more than silver and gold. Bisan pag muhatag kag 1 million o tauto nimo walay pulos. Bisan gamay mo gihatag apan nagrespeto kag taho dako nagpulos. Amen. Hello, the affection, the love, the respect, the honor is more than silver and gold. Now, the more blessed is the one who gives. So nga naka-bless si Pablo. Blessed mga tao. Nga diin, nag-uban niya sa ministry. Nag-uban niya sa bluton. Hello. Financially, dili kayo siya nga naka-blessed. Pero, wala na gikaguol, kaya kalipay niya ang pagbuhat sa bluhatos Ginoo. Kaya kung ang atong kalipay na asa kwarta, di kita kahatag og kwarta kay mo ora man makalipay, masige lang taog. Gunit-gunit ana, sige lang tag savings ana. Sa to, ang great, ang dako kaayo, ang tiyada nga bangko, ang nias Ginoo. Ang outlet sa bangko sa Ginoo, naas sa iglesiyahan, naas mga alagad sa Ginoo, nga mooy manager ana nga bangko. Hallelujah. Mabutaan na niya. Now, if you remember, sa Luke chapter 7, katong immoral woman nga naghatag, nag-pour out, gibubo niya ang pinakamahalon niya nga pahumot sa kang Jesus. Di ba gihatag ni Simon nga Parisiyo panihapon para kang Jesus? A dinner for Jesus. Moto iyang gi-offer kay Jesus o sa mga disciples ni Jesus. Pero unsa na wala dili invited si woman ato, immoral woman, pero unsa gibuhat sa immoral woman? Naghatag siya pinaka-expensive para kaniya. A very expensive perfume. Duha ang naghatag ato ha? Si Simon nga Parisiyo, naghatag siya dinner. Mura pa siya naghatag kwarta for dinner lang. Ang babae naghatag og special expensive perfume, iyang gi-savings para iyang pahumot, iya to personal. Pero sa diha gitandog siya, gusto niya naa siya ihatag ng special gift para kay Lord. Iyang gihatag. Motong sa diyang nagbalik ko ani dito sa ila Pastor Lloyd, a sacrifice of thanksgiving. This is part of the preaching or the sermon that I gave them. And then after sa wali na malandong ko, kaya ingon na part sa wali dito, ingo nga kada December perti na tong pamutos kung naanad na kag pamutos og mga gifts sa imong mga loved ones, imong mga special people, nagpamutos ka, grabe mong pamutos. Ang pangutana, for how many years na nimong gi-practice? Nakahatag ba kag special gift nimo kay Lord? Wadang to ko nga, Lord, unsa man ako mahatag sa imo nga sacrifice of thanksgiving this year? And then, wala pa ako gitubag ni Lord. 2 weeks ago, or 1 week ago, gipasabot na ko niya unsa nga sacrifice of thanksgiving ang gusto nga akong ihatag niya. Muna, mag-adto, pag-adto sa December 30 sa mission. Isa na ang sacrifice of thanksgiving. Yan siya. Ang imong love gift, anak, imo na iya ka sacrifice of thanksgiving. Ayan. Magpaday ang Ginoo kung mangutana ta sa iya. Because it is more blessed to give. So, sa nahitabo sa babae, sa naghatag kang Jesus atong adlaw, atong panahon na, nga si Simon nga nagpa-dinner, o siya, wala siya nagpa-dinner. Gibubo. Wala na angkod na to ni Jesus, gibubo man to. Pero gihatag mo to ni Jesus. It's considered nga gasa. Unsay na silang sa ilang duha kinsa may blessed, si Simon the Pharisee or sa immoral woman? Unsay ingon sa immoral woman? Your sins were forgiven. She went, go in peace. Your sins are forgiven.
Your faith has saved you, and go in peace. Walay declaration nga maayo si Jesus kang Simon. Pero siya tag-is balay. Siya nagpakaon. Pero kinsa more blessed atong duha nga giver naghatag ni Jesus? Si immoral woman. Pareha man sila doon naghatag. Pero kadto naghatag ba, grabe kinasing kasing. Walay kaulaw. Walay reservation. Bisag na ay ni issue nga, ay nalang nag-iatay. Iatay na lang, ibaligyan na batas pobre. Wala siya na-disturb. Wala siya na-apektuhi sa negative nga issue. Sa negative nga statement sa uban. So, more blessed ang babae. Nga nihatag nga kinasing-kasing, nihatag nga mapabusanon, nihatag nga uban ang gugma. Because it is more blessed to give. Ngano di man blessed Simon? Dili ingana kakasing-kasing iya ha. Na ay mga paghatag nato nga wala kaayo gi-appreciate ni Lord. Kaya nga naman, murag ordinary lang nga paghatag. Lahi ba nang kinasing-kasing nga higatag. Amen. Lahi nang kinasing-kasing nga hatag. Mabutat as we go deeper in this study. So, the immoral woman nga naghatag nga kinasing-kasing o pabusanon, matod pa, the valuable in humble nga gesture was honored and appreciated by the Lord. Una siya more blessed. Siya more blessed ato. Dili ang tagbalay nga nagigisaan ni Jesus. Kung dili ang niabot atong balay nga naghatag nga mapabusanon, naghatag nga walay reservation. Special gift. Why? We need to give a sacrifice of thanksgiving. Katong paghatag ni Abraham kang Isaac, di mo to tithe. Tithe pa di sa Isaac, di to tithe. I-tither man siya. Tithe is not a sacrifice. Tithe is not a sacrifice. It is God's share. Hello? Ang tithe dili na sacrifice. God share na dili man na to sacrifice, dili man atua. Dili man ta ka sacrifice, ato kanang tithe di man atua, dili na sacrifice. Ang offering, love gift is lahi po na siya, dili po na siya sacrifice. Kay love ba na nimo? Sacrifice is not none of the two. What ko nga Lord unsa man? Because ko nga Lord unsa man akong sacrifice of thanksgiving numa this year. Wala pa ko nagituba. Pero anong dami si ko pamandong ko unsa man Lord? Ay siya ka no, okay. As we go down in this study, we will understand more about that. Okay. Now, Philippians 4:15. Philippians 4:15. Philippians 4:15. As you know, you Philippians were only the ones who give me financial help. When I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. Grabe si Pablo. Sakit nis uban, no? Sakit nis Corinthian, sakit nis sa uban nga mga Christian, sakit nis uban nga mga kuan. Hallelujah. Sa to, kabalo mo nga Philippine Christian, kamura jud ang naghatag na kog financial help when I first brought you the good news. Sa tanang giwalihan about giving, ang nakasabot rag ayo ang Philippine Christians ra. Kay nakasabot sila ayo ilang padayon nga nag-support. Kay nakasabot og ayo dili man mag-regular man. Kay mura man nagpugas ba? Human og harvest, mupugas na pud siya. Amen. Hello, sa kabalo mo. Kamura jud nga nagtabang na ko financial help sa ding when I first brought you sa ding una ko sa ding gidala na ko ang pulong sa Ginoo maay balita unya nagtravel ko gikan sa Macedonia. No other church did this. Sumurag ulo sa ubang church nga na si Pablo Suti. Nay mga panahon nga maulawan tong uban para lang badayeg ang dangay dagod ug maulawan ang angay maulawan. Kini nga verse ingana. Amen. No other church did this.
Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Bisag tuan ako sa Thessalonica, nagpadala gihapon mo nako. Nga naman, nakasabot man sila. Dili ka nga ng mga Christian nga, wala man si Pablo diri, dili sa nato'y hatag. Ano? Sa to, bisan pagtu ako sa Thessalonica, nagpadala mo nako og tabang financial. I don't say this because I want a gift from you. Wala ako nagsulti kay mangayo ko ninyo gasa. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Gani gusto nako nga kadawat mo og reward or ganti gikan sa inyong pagkamaayo. Because part of kindness is giving. Part of kindness is giving. Una ingon to ni Lord pag ingon ni Lord. Kaya nga di ba ingon ako, di nasa kumabalik o mission sa November, December kay busy. Sa akong personal. Pero when the Spirit told me, you have to go back there. And you bring something. Bring something. Na amidal. No na nagpanaon ako. Unsay, kundal ko. Na initial na iko ni Lord. Ang 3 i-revive na ni Lord. Wala sa Pastor Betty na ipuli niya. I-reveal na ni Queen. Siya, at the moment I have all I need in verse 18. Sa panahon nga naana ang tanan akong panginahanglan. And more. So sa pasabot ani, natagpo ang panginahanglan ni Pablo para sa ministry tungod sa support, financial support sa Philippians. Kaya nga na sila ka-generous. Bisag dili sila dato, pero mangyatago. Sumunod sa tanang giwalihan nga Christians, sa tanang mga dapit nga giwalihan ni Pablo, more blessed ang gideclare, blessed kaayo ang Philippians, kaya nga na ang declaration ni Pablo. Yes. At the moment I have all I need, sa panahon nga naanatanan ako panginanglan and more og nagsubra pa, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. Nagasubra gayud ang mga panalangin, ang mga gasa nga inyong gipadala kanako. Pinaagi kang Epaphroditus. Sa Epaphroditus iyang badi-badi, iyang disciple nga dili manikluay gidala. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Humot kay sila, matud pa, nga mga halad, nga gidawat, nga makapahimuot sa Ginoo. Ang atong giving from the bottom of our heart is like a sweet aroma before God. Nga maghatag tang mapawsanon, mahatag tang malipayon, mahatag tang matinod. Ano? Ingana na siya. Di lang basta-basta, kundi naatay right affection. Sakto atong pagbati di kay sayanga gidani sa man. Sige mag-challenge kapuyahan. Ana bitaw. So to sweet smelling aroma sacrifice that is acceptable to God. And this same God who takes care of me ug sama nga ang mao nga Dios nga nag-atiman nako will supply all your needs from His glorious riches in Christ Jesus concerning you. Siya'y nag-declare sa tanan nga mga grabe ang declaration ni Pablo. Kay ang tanan nga mga Philippians, they are more blessed than other Christians, other believers. So dili ta magmahay grabe declaration niya dito sa Allah at ako dili declare. Ani nga bersikulo this makakanan to. Mahay-mahay dyan ko, grabe ang pasturan ni pastor at tutua. Sa ako, wala. And one time, nag-reveal si Lord sa ako, tingnan. Yun siya, kanang tao nga na ay isak hektarya nga yuta, di pagibali man ako, 40 kilos ang binhi, anak. 40 kilos ang binhi. Dani-ani to siya o pila to kasako. So, kung naakay sa hektarya nga, basta ka na lang. Unya, ang imong gibinhi 10 kilos ra. Malamon ka dili. Dili. So, ipasabutan na. Kung gitagaan ka ni Lord o panalangin, nga ingana nga amount, unya gusto ka great harvest, unya dili ni mo lukubong tanom ang imong paan kay mo auto area, nga ingana ang i-bless ni mo nga area, para i-bless ka. Ihatagan ka o 100,000. Pila imong tithe, anak? 10,000.
Nya mahatag lang kag 1,000 nya nagusto ka mo anig dako. Possibly dili. Dili kay di ta kapayalan. Kay mura kag na isa hektarya, ibis magtanom kag 40 ka gantang, napulo ra ka gantang imong gitanom nya gusto kag mo anig disim nga ani sa pikas, dili pwede. Kay prinsipyo na it is more blessed to give than to receive. Hello. Gusto tag panalangin, dako, pero atong ipugas gamay, igo lang tag expectation, it will not happen. Moto si Brother Jag o si Lisa. Ingon siya. Grabe magisa ka, itig ba nag-bless lang ayo. Nagtanong pagid sila og debt-free seed. Debt-free seed. Tanan nga nag-invite nila dito, gitagaan. Pateho na mga bata, karon ang mga dagko ra. Kaya gusto nila, more. Una ko, kung may MC ingin ako, ilan na nag-practice every year. Because if you want an increase, you have to release. Dili mo increase, imong binhi nga isa ka buok, isa ka lugas nga mais. Kung dili nimo i-release sa ground. Pag release sa ground, mutubo na, hangtod mamunga, ang isa ka liso, mudangan og isa ka puso. That is, sa to, because it is more blessed to give. Pag-give nimo sa yuta, pag-give nimo sa makap-multiply, more blessed ka. Amen. So, ingana na itabo. The Philippian Christians, more blessed than other Christians. And 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Verse 7. Eight di ay 8 magsugod. 7. I rob other churches by accepting their contributions so can serve you at no cost. And when I was with you, I didn't have enough to live on. I didn't become a financial burden to anyone. For the brothers who came from Macedonia brought me all that I needed. I have never been a burden to you, and I never will be. Ani panahon na nangasapo siya. And siya, ako banggi, nangawkaw ba ko sa iyong simbahan by accepting their contributions so that I could serve you at no cost. Isa nangawkaw ba ko sa simbahan para ka makalagad ko sa Ginoo sa walay bili. And when I was with you, sabi na ako ninyo, matod pa. When I was with you, you didn't have enough to live on. Wala inyo ha. Walang-wala mo. I did not come because I did not become a financial burden to inyo. Wala gid ko nagpabugat ninyo may tungod sa kwarta. Wa jud ko nangayo ninyo. Dili niya kinaiya. Ay mga alagad sino di ka pangayo sa Ginoo ra mangayo. Lord, ikaw ra bahala. So wala ko, I did not become a financial burden to anyone. Wa ko nagpabugat financial responsible. For the brothers, kay ang mga kaigsuunan nga gikan sa Macedonia, nagdala kanako sa tanan akong panginahanglan. I never been a burden to you. Wala ko nagpabugat ninyo. Kay para sa uban pabugat na puli. And I never will be. As surely as the truth of Christ is in me, no one in all of Greece will never stop me from boasting about it. Why? Because I don't love you. God knows it. God knows that I do. So, gipasabot niya, ipasigarbo niya, the Macedonian Christians are supportive also. Pero kung pa hindi pagkasabaan niya, wako na financial burden niya. Sumuna nga kanunay, the more blessed katunggi, gi-declare nga, gipanalanginan o pagpanalanginan, kahit angay sila nga panalanginan. Now, ingon pa diri sa Proverbs 21 verse 26. Let's see the Proverbs 21 verse 26. Proverbs 21 verse 26. Ilisura mo, no? Ay mo ito katubang. Hallelujah. Some people are always greedy for more. Daghan kuno mga tao nga hakog kuno para magpato sila daghan pa. But the godly love to give. Apan ang mga Diyos nun, ganahan kuno og hatag.
Mutong sa diyang nag-Thanksgiving party silang Brother Jag o si Lisa. Ika-third na nila, kay 30 years na di ang Jag's commercial karon to ika. Ika-third na, for meron nilang seed, debt-free seed is 500. I was there. Ika-second is 1,000 kapin. Karon 888 kaya na siya number significance man nag-reveal sa Ginoo. O grabe ang blessing na ilang na-receive. Nga naman sa to, the godly love to give. Ang mga Diyos nun ganahan og hatag. Dili ganahan og ganahan og kuha matod pa sa pulong sa Ginoo. Ug unsa giingon sa pulong sa Ginoo? Proverbs 22 verse 9. Proverbs 22 verse 9. Blessed are those who are generous because they feed the poor. Bulakan katong maginatagon kay ga pakaon sila sa mga pobre. Sa diyang nag-MC ko sa Thanksgiving party sa Jag's commercial. And then nag-remind ni Lord sa ako ang ngalan ni Brad Jag. Jag dish. Dish means is, unsa man ang dish? Pagkaon or menu. Jag dish. I-reveal na ko, kamo mo sa ngalan ni Brad Jag? Jag dish. Gapakaon yun. Ay parte. Kalipay niya nga makatabang. Hanggang sino? Like, they are like Priscilla and Aquila. Nga magtiayon nag-support sa ministry ni Pablo. Pero siya, they are not only one, they are Priscilla and Aquila to the body of Christ. Blessed are those who are generous because they feed the poor. In Isaiah 32 verse 8, Isaiah 32 verse 8. But generous people plan to do what is generous. Ang mga mangyatagon nga tawag plano unsa nila paghatag nga madagayaan. And they stand firm in their generosity. Nibarog sila sa ilang pagkamanggi hatagon. Mandili sila stop. Ug hatag. Hello. Generous people plan atod pa to do what is generous. Muna plano, muna atong ihatag kita patagaan. Ani. And they stand firm in their generosity. Nibarog sila nga ingana gid sila kamanggi hatagon. That is why in Matthew chapter 25, let's see the Matthew chapter 25. Matthew 25 verse 34. Matthew chapter 25 verse 34. Then the king said to those on his right hand, ingon si Jesus, sa iya pagsulti ani nga kanang pulong ngadto sa mga kanang katawhan nga giwalihan. Niingon si Jesus sa parable. The king say, ug ang hari niingon atong magsugod na lang ta sa 31 pero samtang natong story. Kung ang nakuno sa tao ipadayag na sa himaya ug ang tanang anghel uban kaniya ug siya molingkod sa mahimayaong trono. Ang tanang tanang kanasuran will be gathered in his presence. Tanang kataw nasud sa katibutan tigumon sa iyang atubangan. He will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats. Iyang bahinon ang mga tao sama nga ang mabalanta sa karniro, bahinon niya, ilain niya ang kanding, ilain niya ang mga karniro. O matud pa mo ingon, ang ibutang niya ang makanding sa iyang tuong kamot, o ang mga karniro, ang mga karniro ibutang sa iyang tuong kamot, ang kanding sa iyang wala. O maingon din ng hari, ni adtong naa sa iyang tuong kamot nga mao mga karniro. Come, you are blessed by my Father. Dali mo, dayon kamo, nga gipanalanginan sa akong amahan. Sunod kamo sa gingarian, nagiandam kaninyo, gikan pa sa sinugdanan sa kalibutan. Kaysa diyang ako gigutom, gipakaon ko ninyo. Sa diyang giuhaw ako, gipakainom ko ninyo. Sa diyang dumuluong ako, inyo akong gipasulod sa inyong panimalay. Sa diyang hubong ako, gibistihan niyo ako. Sa diyang masakiton ako, giatiman ninyo ako. Napriso ako, inyo kong gibisitan. Sa ito ba, there's giving that happen. Nainahita ko.
naghatag og pagkaon, naghatag og limno, naghatag og sanina, nagbisita, nagpadayon sa ilang balay. That is giving. Katong mga tao nga kanding diri, naman nagtuo ko na gipanghatag pero wala gi-mention ang gipanghatag. Amen. Kaya ilang gipanghatag lahi sila motibo. Pero katukunong naghatag nga ingani isa. Ingon din itong naasa kanang right ang mga karniro isa nga Lord. Kanusa di kagigutom, kanusa kagiwaw, kanusa kang nagsakit, kanusa ka nahubo. Sa diyang inyo kining gibuhat sa pinaka-least of my brother that you do unto me. Imong gibuhat nga kinasing-kasing dili kay arbutuhan ka. Naghatag ka, dili ka i-gain mo ang tao kay arupaburan ka, ini-election butuhan ka. Naghatag ka, kay mahirtagon ka. Di kay naghatag ka, kay arupabutuhan ka. Sakto, dili. Nga na. Ang bulahan, tanang man naghatag, pero ang bulahan ka ito, kinasing-kasing naghatag. Manay sa no, muadto ka sa misyon, naakay bipito, naakay kumaon, saan ako bipito na nila. Kung saan na mo wala isakinan. Wala pa ko na kumplito ang instruction basta na-adjoy. Ano man? Muna siya. Mo-follow ta sa instruction sa Ginoo mo. Mangayo tag, lidion sa buhaton ako, Lord. Ano man? Daghan buhaton diya sa buhaton, diya sa gingarian sa Dios. O naginanglan siya mabubuhat. Naginanglan siya mga tao nga mabuhat sa gusto sa Ginoo. Amen. And after ana naapay pabuhat si Ginoo mo ni mo na kaya naman as we hear Him, we are blessed to hear His message. Kung maminaw ta babulahan ta makadto sa mensahe. And as we obey Him, we are more blessed. Kung mag-obey ta niya, we are more blessed. Kining ubang tao gisingit doon. Kabalo ko na gihatag ana, pero wala sila gi-mention nga blessed sila. Kasi they are cursed. Balik ko na ito example, immoral woman og si Simon the Pharisee. Silang duha na gihatag kang Jesus. Pero ang more blessed, dili si Simon nga Pharisee nga nag-imbitar o panyapos ilang balay. Katong babae nga walang imbitar, apa naghatag nga kinasing-kasing o pag-usanon. Naghatag nga intentional ang paghatag. More blessed siya. Nauli siyang malinaw, nauli siyang pasaylon sala. Nauli siyang malipay. Pero si Simon, naulawan paginoon siya. Ingon si Rutog, pagwa ko nang-imbitar ako, pinang-imbitar ako, pina-insulto. Alkansi ko. Kinsa may alkansi ng duha? Si Simon. Kinsa may bulahan? Ang babae, makasala siya, pero napawalang sala. Ano man, na-giving na to, nga diin makapatandog sa Ginoo. Na-action na to, nga makapatandog sa Ginoo. Na-luha na to, nga diin, kalipay ni Lord. Pero dahil sa Sunday school kanina, God wants to hear our cries for help. Kakalipa ang ginumaminaw sa atong hilak. Atong mga luwag at tanaw siya. Nagawas na tungod kay gitandog ta niya. Tungod kay nangita tas ang presensya. Ayan na siya. Ayaw kalipay nga. Di ka dali makahilak tandugos Ginoo. Alipay ka nga dali ka gatandog sa Ginoo kaysa wadyo kay natandog sa Ginoo. Ang karburay natandog. Nasa may kalos ay garitandog, karbo ba natandog? Or ang ato bang espiritu natandog? Shall we all stand up and thank the Lord? Hallelujah, glory to God. Oh, Jesus Christ of Nazareth, the blessed in the nothing are those who give something humbly, faithfully, cheerfully. Sa wala. Sana ay mga panginahanglan. Hallelujah. Ng mga timawa. Oh, glory to God. Hallelujah. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.